Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-79 na kabanata. Ang pagpanaw at sikreto ni Carla. Nanay. Tawag ni Debbie. Habang nakatingin sa mukha ng kanyang nanay. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Huwag kang umiyak, Debbie. Ngumiti ng kaunti si Carla. Gusto niyang punasan ang mga luha ni Debbie. Pero hawak ni Debbie ang kanyang kamay. Nanay, huwag ka nang gumalaw. Alam ni Debbie kung gaano nakahina ang kanyang nanay. Anong pakiramdam nyo? Ano ang masakit sa inyo? Parang dinudurog ang puso niya, kapag iniisip niya kung gaano kasakit ang tinitiis ng kanyang ina. Bahagyang umiling lang si Carla. Hindi masakit. Walang masakit. Alex, alagaan mong mabuti si Debbie ko, pwede ba? Tanong ni Carla, na dahan-dahan bumaling ang tingin kay Alex. Sa simula pa lang, nakita na niya ang pagmamahal nito kay Debbie. Nanay, wika ni Debbie. Inuunawa ang kahulugan ng mga salita ng kanyang ina. Oo, Mrs. Stonehill. Aalagaan kong mabuti si Debbie, seryosong sagot ni Alex, habang nakatingin sa mga mata ni Carla. Mabuti, tumango si Carla bilang kasiyahan. Medyo gumaan ang pakiramdam ng puso niya. Si Alex ay parang pamilya na, at siya ang susunod na titingin sa kanyang anak. Debbie, may kailangan akong sabihin sa iyo, wika ni Carla, habang nakatingin sa kanya. Medyo lumalabo na ang paningin niya. Mahigpit na hinawakan ni Debbie ang mga kamay ng kanyang ina. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ako ang tunay mong magulang. Mahinang sabi ni Carla, habang nakatingin sa mga mata ni Debbie. Ito ay isang lihim na itinatago niya sa kanyang puso, sa loob ng 20 taon. Nagulat si Debbie sa narinig. Nanay, wika nito. Plano kong itago ang sikretong ito sa buong buhay ko. Sabi ni Carla, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nararamdaman ko palagi na nagsisinungaling ako sa iyo, at dapat mo nang malaman ang katotohanan. Hindi nanay. Si Carla lang ang nag-iisang magulang na kanyang kakilala. At ngayon ay sasabihin nito, na hindi siya ang tunay na magulang nito. Paano niya matatanggap ito? Si Alex na nakatayo sa gilid, ay nabigla rin, nang marinig ang mga salita ni Carla. Napatingin siya sa dalawang babae, at napagtanto niyang hindi sila magkamukha. Debbie, kamukhang kamukha mo ang iyong ina. Iyon ay hindi maganda. Nang tinitigan ni Carla, ang malambing na mukha ni Debbie. Nakita niya ang ina ni Debbie, sa mukha nito. Ang mga luha ni Carla, ay tuluyan ng umagos, sa kanyang mukha. Hindi, nanay, kayo po ang aking magulang. Pagtanggi ni Debbie, ang malambing kong Debbie, hindi ako karapat-dapat, na maging magulang mo, mahinang sabi ni Carla. Ang iyong ina, ay isang marangal at kagalang-galang na binibini, at ako lang ang kanyang batang kasambahay. Dahan-dahan umiling si Debbie. Nang ipanganak ka ng iyong mama, ay inilagay siya ng kanyang pamilya, sa ilalim ng house arrest. Hindi siya pinayagang lumabas, wika ni Carla. Para hindi siya makatakas. Ang kanyang pamilya, ay puwersahan nag-inject ng lason sa aming dalawa. Mabubuhay lamang kami, kung patuloy naming gagamitin ang antidote na ibibigay nila sa amin. Ngayon ang lason ay kumalat na sa aking katawan. Ang mga gamot ay nagpapagaan lamang ng karamdaman saglit. Sa pagkakataon ngayon, ito ay huli na. Ang nag-iisang lunas lang, ay ang antidote na mula sa pamilya ng iyong mama. Nanay, huwag na kayong magsalita. Pagmamakaawa ni Debbie, pero sinimulan na niyang tanggapin, na hindi niya ina si Carla. Kung titigil ako, natatakot ako na baka wala ng pagkakataon, para masabi ko ang mga bagay na ito. Mahinang wika ni Carla. Nais ng iyong mama, na panatilihin kang ligtas, at palakihin ka niya mismo. Pero nalaman ko, na ang pamilya ng iyong ina, ay naghahanap ng pagkakataon, para patayin ka noong sanggol ka pa. Napabuntong hininga si Carla. Sinabi ko kaagad ito, sa iyong ina. Lubos siyang nadismaya sa kanyang pamilya, at naniniwala na kung mananatili siya sa bahay, makakapaghintay siya ng pagkakataong gumawa ng hakbang laban sa kanila. Ngunit nang marinig namin ang tungkol sa kanilang mga plano, itinakas ka namin sa inyong bahay. Si Debbie ay nakikinig sa bawat salita. Sobrang pag-iingat namin. Pagpapatuloy ni Carla. Ngunit natuklasan pa rin kami ng kanyang pamilya. Sa huli, napunta kami sa isang bangin.
Pinalibutan nila kami, at gusto ng iyong mama na bumalik sa kanila, at pagkatapos ay humanap muli ng pagkakataon para makatakas. Pero, gustong patayin ng pinuno ng mga bandido, ang iyong magulang. Napagtanto ng iyong mama na may mali, ngunit huli na ang lahat, at nakatutok sa amin ang kanilang mga baril. Hindi makapaniwala si Debbie. Medyo nabigla din si Alex. Nakangiti ang mga lalaki, siguradong sigurado sa kanilang gagawin, wika ni Carla. Ngunit bigla akong niyakap ng iyong mama. Bumaba kami ng bahagya sa bangin. Sa sobrang takot ko, napapikit ako. Pagkatapos, sa pamamagitan ng sipol ng hangin, narinig kong sinabi niya, "Carla, kunin mo ang anak ko." Tumingala ako, at nakita ko ang iyong mama, na nagbibigay sa akin ng isang magandang ngiti. At pagkatapos ay bigla siyang tumalikod, at tumalon sa bangin. Bago ko napagtanto ang intensyon niya, ay huli na ang lahat. Nagsimulang umiyak si Carla. "Pasensya na po ma'am, pasensya na po." Saglit na natulala si Debbie, na parabang napanood din niya, ang miserableng eksena. Pagkatapos ay nagsimulang umubo ng marahas si Carla. "Nanay, ibalik mo ang iyong oxygen," sabi ni Debbie. Sinusubukang ilagay ang oxygen mask sa kanya. "Patapusin mo ako." Umiwas si Carla sa oxygen mask. Alam niya kung gaano nakalala ang kanyang sakit. Ang pagsuot ng oxygen mask ay walang pagkakaiba. Alam niya na walang lunas sa in-inject sa kanila. Ang kaawa-awa na amo kong babae. Ang mga tingin mo pa rin sa akin, ay inosente, na hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Nang panahong iyon, si Carla, ay nasa mga 10 taon gulang pa lamang. Nagpatuloy si Carla sa pagsasalita, habang patuloy umaagos ang napakaraming luha. Narinig kong may bababa, para hanapin kami, kaya hindi na ako naglakas loob na manatili pa doon. Binuhat kita, at nagmamadali akong umalis. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Carla si Debbie sa isang maliit na bayan sa Hilagang Silangan, at nagsimula ng bagong buhay. "Nanay," pinipilit ni Debbie ilagay ang oxygen mask pero hindi siya pinayagan ni Carla. "Debbie, wika nito. Kuhain mo ang kwintas na suot ko." Maingat na tinanggal ni Debbie ang kwintas sa leeg ni Carla. Ang berdeng bahagi ng pendant, ay may kupas na puting kristal, na may ilang mga hibla ng pinaghalong-halong pulang kulay sa bandang dulo. Ito ay medyo kakaiba. Matagal nang suot ni Carla ang necklace na iyon, sa pagkakatanda ni Debbie. Palagi niyang iniisip kung paano ang mahirap na pamilyang tulad niya, ay nagkaroon ng isang napakagandang pendant. Palagi niyang tinatanong ang tungkol dito, ngunit hindi siya nakatanggap ng kahit anong sagot. "Ang pendant na ito, ay pag-aari ni Ma'am. Ang mama mo." Wika ni Carla. Humihina na, ang boses nito. "Sa palagay ko, ito na ang tamang oras. Dapat mo nang suotin ito. Ito talaga ay pag-aari mo." "Alex," tawag ni Carla na nakikinig ng mabuti sa kanya. "Bakit?" Seryosong sagot ni Alex. "Sa lahat ng taon, si Debbie ay naghirap katulad ko," wika ni Carla. Mahina na ang boses nito. "Siya ay masyadong mabait, katulad ng kanyang ina, at nag-aalala ako, na siya ay palaging binubuli. Simula nung pinili ka niya. Sana ay igalang mo siya ng mabuti, at protektahan. Upang siya ay hindi na muling masaktan." Ang talukap ng mga mata ni Carla, ay unti-unti nang nagsasara. Pilit niyang nilalabanan niya ang mga ito sa pagpikit. Kailangan muna niyang marinig ang sagot ni Alex. "Sige," sagot ni Alex. "Pangako hanggat nandito ako. Hindi ako papayag na may manakit kay Debbie. Kahit gaano pa kahirap ang sapitin ko. Makakaasa kayo sa akin." "Salamat," sabi ni Carla, "maayos na ang aking pakiramdam." Isang malabong ngiti ang nakita sa kanyang mukha. Wala na siyang lakas na gumalaw, at bumagal na ang kanyang paghinga. "Tumigil na kayo sa pagsasalita," wika ni Debbie. "Pakiusap, ilagay niyo na ang oxygen mask." Natatakot si Debbie, na magsasayang pa ng lakas si Carla, sa pagsasalita. "Miss na miss ko na si Ma'am," mahinang sabi ni Carla, habang dahan-dahan pumipikit. "Miss ko na talaga siya. Kailangan mong magpahinga," sabi ni Debbie. Kinuha niya ang oxygen mask at iniharap sa mukha ni Carla. Ngunit nasulyapan ng kanyang mga mata, nakita niya ang kamay ng kanyang ina na dumudulas pababa sa kama. Bahagyang napahinto si Debbie. Tumigil ito sa paggalaw. Napatingin si Debbie kay Carla na nakapikit. At nakaramdam ng matinding hinagpis sa kanyang puso.
Nanay, tawag ni Debbie, habang nanginginig ang mga labi nito. Siya ay desperado na umaasa, na maririnig ang kanyang boses na katulad ng palaging ginagawa nito. Umaasa si Debbie kahit kaunting salita lang ang marinig. Pero si Carla ay nakahiga lang, tahimik, at wala ng pakiramdam. Ang kanyang mukha, ay walang bakas ng buhay. Nanay, muling tawag ni Debbie. Napagtanto na niya ang nangyari, at ang malungkot na panaghoy ay lumabas sa kanyang bibig. Niyakap niya ang katawan ni Carla at isiniksik ang ulo sa dibdib nito. Nanay, paulit-ulit na tawag ni Debbie. Dumating ang mga doktor mula sa ibang ospital. Hinarang ito ni Sam sa pinto. Wala na kayong silbi, mariin na wika ni Sam. Bumukas sa isip ni Debbie, ang mga alaala sa buhay nila, ng kanyang ina. Wala siyang pakialam sa kanyang tunay na magulang. Ang alam lang niya, ay si Carla ang pinaka nakakakilala sa kanya, at lubos na nagmamahal. Si Carla lang ang pinakakasundo niya, at ngayon ay tuluyan na siyang iniwan. Si Debbie ay ulila na, at tanging mga alaala na lamang ang naiwan. 5 minuto ang lumipas. 10 minuto ang lumipas. Lumipas ang kalahating oras. Lumipas ang 1 oras. Patuloy sa pag-iyak si Debbie. Wala na ang masayang mukha, at boses ng kanyang ina. At hindi na napigilan ni Debbie ang sarili. Labis-labis na ang pag-iyak nito. Tahimik na nakatayo si Alex sa tabi niya. Nakikinig sa kanyang nakakasakit na mga pag-iyak. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Alam niyang walang makakatulong kay Debbie. Kailangan niyang magdalamhati. Debbie, pakiusap kung huwag ka nang umiyak, sa isip niya. Hindi ka mag-iisa. Kasama mo ako. Ano man ang naghihintay sa iyo sa hinaharap. Ako ay mananatili sa iyo magpakailanman. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.